Hello! Good afternoon na. Kagigising ko lang alas 3. Kumusta kayo? Eto, happy birthday to me. Ayan, birthday ko kaya ngayon. Inumaga ako ng tulog pala, tsaka hinapon ako ng gising kasi hindi ko pa si Jowa. Alas 4 kasi na makaka-uwi kasi dahil sa trabaho. Anyway, bago naman mag alas 12, nagpunta siya dito, nagdala siya ng cake, nagdala ng ice cream, tapos nagpaluto ng chicken, yung gustong-gusto niyang chicken na kahit ako hindi ko naman kung anong luto. Pero sabi niya, sweet and spicy. Sabi ko, sweet and spicy. Ay, ang tawag doon, sweet and sour chicken. Pero hindi ko naman alam na ano. Basta natutunan ko lang yun sa YouTube. Pero nagustuhan niya talaga as in. Show ko sa inyo kung ano mga bit-bit niya kagabi. Wait. Ayan siya. Nagdala siya ng 2 ice cream. Tapos, syempre, ang aking birthday cake. Ayan. Nilamon na namin kagabi yung kalahati. Kasi ang sarap ng pagkakayari ng cake niyan. Soft and smooth. Tapos, as in, masarap talaga. Tapos yung paborito kong ice cream. Actually, hindi pa nababawasan yung parehas. Kasi nga, masyado na kaming nabusog. Tapos, ito yung pinaluto niya kagabi. Ayan. Ang sarap niya actually. Kahit ako, hindi ako nakapaniwala na maluluto ko siya. Tapos, ito, ayan, nausok pa. Iniinit ko lang siya ngayon kasi kakain nga ako. May kanin pa naman ako. Pero siya kagabi, hindi na siya kumain ng kanin. Sinubukan ko lang ng bahagi ang kanin. Tapos, nagpaluto kasi siya ng purata. Mas gusto niya yung purata. Ayun. Tapos, ang suot, ganda ng suot ko kagabi. Oh, ito yung suot ko kagabi pa. Hindi ko talaga siya hinubad kasi gift niya ito sa akin. Noon pa niya ito gift. Kaya sabi ko, madala ko nasusuot sa TikTok ko lang na panasusuot. Kaya sinuot ko siya kagabi. Diba? Yun, tapos, ito wala nga siya. Nasa trabaho ulit. Ang lungkot. Nalulungkot ako, di ko alam. Kahit nandyan siya, basta nalulungkot ako. Kasi siguro dahil doon sa yung mga pinagdaanan ko dati, nung nag-exit na nga ako, traumatic kasi yun. Hanggang ngayon, di ko pa rin makakalimutan talaga yung nangyari. Sobrang na-trauma ako doon, yung pagkaka-exit ko. Hindi lang dahil sa pagkaka-exit ko, kundi dahil din doon sa agency na inaasahan kong tutulong talaga sa akin. Pero isa pa yun sa nagpalugta sa akin. Na hindi ko siya makakalimutan at hindi ko siya i-endorso sa iba. Kasi akala ko pa naman, matino talaga. As in, napakatino talaga. Pero, nung nandun na ako, doon ko napatunayan na hindi pala. At hindi dapat siya talaga pagkatiwalaan. Sinira niya yung pagtitiwala ko sa kanya, sobra. Sabi ko nga wala siyang pinagkaiba sa dati kong amo. Scammer na nga siya lahat. Kaya sobra akong nawalan ako ng amor sa kanya, ng grabe, as in. Ngayon kasing araw na ito, pupunta ako ng Sharjah. Ayan, pupuntahan ko yung friend ko, tsaka pupuntahan namin sasamahan niya ako puntahan yung magiging amo ko na kumuha sa akin sa salon. Actually, maganda yung offer. Tatlo yung nag-o-offer sa akin sa Sharjah, tapos isa dito sa Ajman. Pero, ewan ko ba, ba't mas gusto ko yun? Kasi siguro dahil sa matagal ko ng customer yung nag-endorse sa akin doon, nirecommend ako doon para sabi niya, mapagkakatiwalaan naman. Ultimo pati yung friend ko, sinabi niya sa akin na, mabait nga daw yun, nagpapabisa, talagang hindi ka pabayaan. So, pinili ko yun. Kaya, see you later, Mr. Yummy. Charay. Siya nga pala, nagpapasalamat ako sa lahat ng mga bumati sa akin, sa lahat ng mga nagmamahal sa akin. Una na sa Panginoon, thank you Lord, sa pagbibigay mo sa akin ng panibagong taon, sa buhay ko, pagliligtas sa akin at paggabay sa akin. Ikaw nga, 'di ba, sabi ko nga sa isa kong post na patuloy lang tayong manalangin, pero wag naman nating iasa lahat sa kanya ang ating mga dalangin kasi tayo din naman ang gagawa ng paraan o solusyon na ng ating problema. Gabay lang si Lord, 'di ba? So thank you Lord for guiding me and thank you sa aking pamilya, sa mga kapatid ko na talagang natuwa ako kasi before Diyos ko, tapos na ang birthday ko, tapos na ang New Year, tapos na ang Christmas, bago pa nila ako i-greet. Ngayon, ayun, halos sabay-sabay sila nag-greet sa akin. Basta nagising din lang ako kanina. Ang dami, sunod-sunod ng messages kasi pinatay ko yung wifi. Nung nagising ako ng alas 3 ng hapon,
sunod-sunod na binuksan ko yung inopen ko yung wifi ko, sunod-sunod na yung messages ko, guys, sa mga kapatid ko, sa mga pinsan ko, salamat sa inyong lahat, I love you all. Sa mga, syempre, sa mga close friends ko, kina BFF, kina Best, yan, thank you so much. At saka sa aking mga co-teachers before, maraming salamat sa greetings. Sa mga friends ko, sa mga anak-anak nila, sa mga dating estudyante, salamat sa inyo, mahal na mahal ko kayo. At, salamat din dun sa mga mga dati kong hindi ko naman kaaway, kumbaga hindi lang kami in good term, pero na dahil sa birthday ko naging okay kami. Salamat sa inyo, kilala nyo kung sino kayo. Ayun, mahal ko na ulit kayo. Tsare. Kaya ngayon ang plano ko is kakain muna ako. Kasi wala si Jowa nasa trabaho yun, mamaya pa uli ang uwi noon. Pag break time noon, minsan kasi ang break time alas 10, minsan alauna. Tapos, mas madalas nauwi na lang yun, alas 4 kasi yung tapos ng trabaho niya. Kasi Ramadan, 4 to 4, 4 ng hapon to 4 ng morning yung tapos ng trabaho niya. So, gano'n lang kami minsan nagkakausap, nagkikita. Tapos, minsan, pag wala yun dito, nandun yun sa bahay nung kasamahan nila, social media rin kasi yun ang dami nagpapagawa dun, kaya yun. So ito, nag-iisa lang lagi ako sa bahay. Naman ang aking bahay. At take note, may kahuna ako dito, ipadadala ko na sa Pinas kasi nga, lilipat na ako ng bahay, baka walang space doon. So pinaglalagay ko na sa kahon yung mga hindi ko ginagamit at ipadadala ko na sa Pinas. Ayun, kakain nga muna ako, tapos maliligo. Ayun. Abangan niyo yung aking meron akong, ikikwento ko yung mga kaganapan, buong detalye ang kaganapan nung, bakit ako nag-exit, paano ako naka-exit, nung panahong nasa exit na ako, nung yung nangyari sa akin sa exit, at yung pagbalik ko galing sa pag-exit. Gusto ko, talagang, masasabi nyo talaga na hindi nyo akalain na mangyayari, pero nangyari. Lalo sa kagaya ko na kahit ako in-expect ko na, sabi ko yung posible mangyari kasi sa ano lang yung nagaganap sa mga kwento, sa mga kwento, madrama lang sa TV, gano'n. Pero hindi ko akalain na mangyayari mismo sa akin. So abangan nyo sana yun. At saka nga pala, salamat din dun sa mga nag-invite sa akin, mga friends ko. Thank you sa inyo. Kaya lang talaga hindi ako makakapunta. Pero maraming salamat sa pag-i-invite niyo sa akin. And dun sa magpapagawa sa customer ko na magpapaunat ng buhok, hindi ko nagawa talaga ngayon kasi nga busy. Ang problema kasi hapon na ako nagising umaga na ako nakatulog. So expected na hapon na ako magigising, di ba? Ayun, tsaka sinasamantala ko lang habang wala pa akong trabaho, itinutulog ko muna yung mga panahon kulang ako sa tulog, bumabawi lang ako sa ngayon. Actually, kulang pa rin naman kasi nga, umaga na rin ako nakakatulog, pero okay lang naman, mahalaga, healthy pa rin tayo, Kaya guys, alam nyo ba, wish ko lang ngayong birthday ko na sana, unang-una syempre good health. Sana maging okay lagi yung health ko kasi yun lang tanging puhunan natin lahat, di ba? Lalo tayong mga OFW. Sana lagi tayong healthy, malayo sa anumang uri ng karamdaman, di ba? Ikalawa is, sana makahanap na ako, makatagpo na ako ng matinong amo. Kasi naging malas ako sa amo. Simulat sa punadating ko rito, malas ako sa amo. Una kong naging amo, kaya makwento ko lang una kong naging amo, problema. Binigyan pa ako ng problema, lahat kami mga nang-resign. Ikalawa, natigbak. Napakabait nun yun. Pinakamabait ko naging amo yung natigbak. Ikatlo, hindi nagpasahod. Ikaapat, scammer. So, sana naman ngayon palima, Lord Jesus Christ, please, bigyan nyo na po ako ng matinong amo. Kasi matino naman ako Kung trabaho lang talaga ako. Kaya panalangin ko, yun, sana magandang matinong amo at maayos sa trabaho. At dalangin ko rin ang kaligtasan ng aking mahal sa buhay. At kayo mga nagmamahal sa akin. Maraming salamat sa inyo. Mahal ko kayong lahat. I love you all. God bless.